12 ng Hunyo, 1861, isinilang si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, o mas kilala natin bilang si Dr. Jose Rizal, sa lugar ng Calamba, Laguna. Si Jose ay ang ikapito sa 11 anak ni na Francisco Ingracio Rizal Mercado y Alejandro at Teodora Morales Alonso Realonda y Quintos. Ang ina ni Jose, na si Teodora Alonso Realonda, ay isang mahalagang figura sa kanyang buhay. Si Teodora ay kilala sa kanyang katalinuhan at pagkamakabayan. Bilang isang mapagmahal na ina, siya ang naging pangunahing guro ni Jose. Nagturo sa kanya ng mga halaga ng edukasyon, pagbabasa ng Biblia, paggawa ng tula, at pagmamahal sa sariling bayan. Pepe anak, nakinig ka sa aking kwento. Ito ay tungkol sa gamu-gamu sa lampara. Pinagsabihan ng inang gamu-gamu ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara para hindi siya masunog, ngunit hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa apoy ng lampara, at walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak sa kanyang ina, sana ay hindi siya napahamak. Ayon sa ina ni Jose, siya ay isa ring gamu-gamong lumipad malapit sa apoy, pero hindi para maglaro, kundi lumaban sa nang-aapi. Siya ay pinagbawalan ng kanyang ina, pero nagpatuloy pa rin. Gayunpaman, naging maimpluwensya talaga ang kanyang ina sa kung ano ang kanyang pinaniniwalaan at pinaglalaban. Labing isang magkakapatid sina Jose. Ang pangsiyam na si Concepcion ay pumanaw sa edad na 3 taon. Si Trinidad ay kilalang matapat. Siya ay naging isa sa mga tagapangalaga ng mga lihim ni Jose, kabilang ang kanyang huling tula na Mi Ultimo Adios. Si Trinidad ay isang inspirasyon sa mga kababaihang Pilipina, at ang kanyang tahimik na katatagan ay nagbigay lakas sa mga kapwa niya kababayan. Si Olympia o Epia ay kilala sa kanyang masayahin at palakaibigang personalidad. Si Maria o Biang ay kilala naman sa kanyang pagiging mapagmahal at matapat. Si Olympia at Maria ay ang pinakamalapit na kapatid ni Jose. Sila rin ang nagbigay ng suporta at lakas ng loob kay Jose sa kanyang mga hangarin para sa bayan. Madalas silang magpahaginan ng mga sikreto at personal na saloobin, karanasan at mga ideya. Si Lucia naman ay kilala sa pagiging tahimik, masinop at maaalalahanin.
Habang si Saturnina ay ang panganay sa magkakapatid na Rizal, na tinatawag ding Neneng. Si Lucia at Saturnina ay isa sa mga unang nagtiwala at sumuporta sa mga plano ni Jose, lalo na sa kanyang mga pagsisikap para sa kalayaan ng Pilipinas. Habang si Soledad o tinatawag ding Choleng, ang bunso sa magkakapatid at kilala sa kanyang pagiging matalino at maprinsipyo. Sa kabila ng kanyang murang edad, siya ay naging inspirasyon sa kanyang mga kapatid dahil sa kanyang mataas na pagpapahalaga sa edukasyon. Si Narcisa o Sisa ay isa sa mga masisipag at mapagmahal na kapatid ni Jose. Siya ang tumayong taga-alaga ng kanilang mga kapatid sa pang-araw-araw na buhay at nagturo ng wastong asal at responsibilidad sa mga mas bata sa kanya. Si Narcisa ay isa rin sa mga dedikadong taga-suporta ni Jose. Si Josefa, na tinatawag ding Panggoy, ay kilalang may matibay na paninindigan at malalim na pagmamahal sa kanyang bayan. Ang kanyang dedikasyon sa bayan ay nagpamalas ng tapang at tibay ng kalooban sa harap ng mga pagsubok. Mula sa murang edad, si Jose ay nagpakita ng interes sa sining at literatura. Tinuruan siya ng kanyang ina ng alpabeto at sa edad na 5 ay natutunan niyang bumasa at sumulat. 8 taong gulang siya nang kanyang isulat ang tulang Sa Aking Mga Kabata, isang tula na nagpapahayag ng pagmamahal sa sariling wika. Kapagkat ang bayay sadyang umiibig, sa langit salitang kaloob ng langit, sanlang kalayaan nasa rin masabi, katulad ng ibong nasa himpapawid, pagkat ang salita'y isang kahatulan sa bayan, sa nayo mga kaharian, at ang isang tao'y katulad, kabagay, ng alinmang likha noong kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. Kaya ang marapat pagyamanin kusa, na tulad sa inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at salitang Anghel. Sapagkat ang poong maalam tumingin, ang siyang nagagawad nagbibigay sa atin, na may alpabeto at sariling letra, na kaya na walay dinatnan ng sigwa ang lunday sa lawa noong dakong una. Noong 9 na taong gulang si Jose, ipinadala siya ng kanyang pamilya sa Binyan, Laguna upang mag-aral kay Justiniano Aquino Cruz. Sa kanyang pananatili roon, mabilis na umangat ang kanyang kakayahan sa pag-aaral at nakilala siya sa kanyang talino at sipag. Napansin ng kanyang guro ang kanyang kahusayan at inirekomenda na siya'y dalhin sa Maynila para sa mas mataas na edukasyon. Sa tulong ng kanyang pamilya, nagpasya si Jose na sundan ang payo ng kanyang guro, na nagbukas ng mas malawak na pintuan ng kaalaman at oportunidad para sa kanya.
Si Pasiano, ang nag-iisang lalaking kapatid ni Jose, ay kilala sa kanyang maprinsipyong pamumuhay. Siya ang nagtanim ng makabayang kamalayan kay Jose at sa kanyang paggabay at suporta, tinulungan niya ang kanyang kapatid na makapasok sa Ateneo de Manila. Jose, isipin mabuti ang iyong hinahanap. Ang Ateneo ay doon tungo sa pag-unlad at kaalaman. Ang apelyido ay mahalaga. Sa ilalim ng Rizal, mas madaling mapagtakpan ang ating pinagmulan. Ang mga tao ay makikita ka sa ibang liwanag bilang isang leader, hindi bilang isang panganib. Mahalaga ang iyong integridad at iyong pag-aaral ay hindi man lang para sa iyo, kundi para sa bayan. Ang kaalaman mo ay magiging sandata sa ating laban. Patuloy na palaguin ang iyong makabayang kamalayan. Sa bawat akbang, isaalang-alang ang mga umaasa sa iyo. Ang iyong pangarap ay pangarap din ng ating bayan. Magtiwala sa sarili at huwag mawalan ng pag-asa. Andito ako para sa iyo. Si Gobernador Narciso Calveria ang nag-utos sa pamilya na imbes na Mercado ay gawing Rizal ang kanilang apelyido upang maiwasan ang kahit anumang diskriminasyon ng mga Espanyol. Sa Ateneo Municipal de Manila, si Father Magin Ferrando ay ang registrar na tumangging tanggapin si Jose dahil sa kakulangan ng edad at tangkad. Bagamat hindi direktang naging bahagi ng buhay ni Jose, ang kanyang pagtanggi ay nagbigay ng hamon na nagpabago sa landas ng kabataan nito. Dahil dito, naghanap ng paraan ang pamilya ni Jose upang maipagpatuloy ang kanyang edukasyon. Noong 2 ng Enero, 1872, nakapasok si Jose sa Ateneo Municipal de Manila sa tulong ni Manuel Ceres Burgos, ang pamangkin ng isa sa 3 paring martir na si Padre Jose Burgos. Ang kanyang koneksyon ay naging susi upang maipasa ang mga hadlang na dulot ng pagtanggi ni Father Ferrando. Si Padre Jose Beck ang naging guro ni Jose sa Ateneo na nagturo sa kanya ng filosofiya. Kilala si Beck sa kanyang istrikto ngunit epektibong pamamaraan ng pagtuturo. Sa ilalim ng kanyang paggabay, napalawak ni Jose ang kanyang kritikal na pag-iisip at kakayahang mag-analisa.
Bagamat hindi laging magaan ang kanilang relasyon, natutunan ni Jose ang kahalagahan ng disiplina. Si Beck ay naging bahagi ng proseso ng intelektual na paghubog ni Jose sa Ateneo. Namangha si Padre Jose Beck kay Jose. Sa kanyang pagtatapos sa Ateneo, nagtamo siya ng pinakamataas na parangal. Natamo niya ang notang sobresaliente sa lahat ng aklat at nanalo sa mga pangunahing medalya. Pagkatapos ng Ateneo, nag-aral si Jose ng filosofiya at panitikan sa pamantasan ng Santo Tomas, kasabay ng kanyang pag-aaral sa agham ng pagsasaka sa Ateneo. Nang malaman ni Jose na may katarata ang kanyang ina, nagdesisyon siyang kumuha ng medisina sa UST. Ngunit nakaranas siya ng diskriminasyon mula sa mga paring Kastila, dahilan upang magpasyang magtungo sa Espanya upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Dito rin niya naisulat ang Morgas Sucesos de las Islas Filipinas. Ikalima ng Mayo, 1882, nagsimula siyang mag-aral sa Universidad Central de Madrid. Sa ikalawang taon ng kanyang pag-aaral, nagtapos siya ng medisina at nakamit ang titulo sa filosofiya at letra. Naglakbay rin si Jose sa Pransya upang magpakadalubhasa sa paggamot sa mata. Sumunod siyang nag-aral sa Heidelberg, Alemanya upang mas palawakin ang kanyang kaalaman sa larangan ng ophthalmolohiya. Sa panahong iyon, natutunan din niya ang Ingles, bukod pa sa kanyang kaalaman sa Pranses, Aleman, Latin, at iba pang mga wika ng Pilipinas. Sa kabuuan, si Jose ay naging isang dalubwika na nakapagsasalita ng iba't ibang wika tulad ng Arabe, Katalan, Chino, Griego, Ebreo, Italiano, Portuges, Ruso, Sanskrit, Espanyol, Tagalog, at iba pang katutubong wika sa Pilipinas. Maraming tao ang humubog sa karunungan at pagkatao ni Jose. Kabilang narito ang kanyang mga naging guro. Isang dating kaklase ng ama ni Jose, si Leon Monroy, ang nagturo sa kanya ng Kastila at Latin sa kanilang tahanan. Sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo, naging bihasa si Jose sa mga wikang ito na naging mahalaga sa kanyang akademikong buhay. Ang edukasyong ito ang nagbigay kay Jose ng kalamangan sa pag-aaral. Si Lucas Padua ay isa pang guro ni Jose noong kanyang kabataan. Isa siya sa mga nagpatibay ng pundasyon ng kaalaman ni Jose bago pa siya pumasok sa mas formal na edukasyon. Ang kanyang pagtuturo ay nakaambag sa masigasig na pag-aaral ni Jose, partikular sa larangan ng akademya. Sa tulong niya, lalong tumibay ang hilig ni Jose sa pagbabasa at pagsusulat. Bagamat hindi gaanong kilala, ang kanyang impluwensya ay nagkaroon ng mahalagang papel
sa pagkatao ni Jose. Isa sa mga naging unang guro ni Jose, si Maestro Celestino, ang nagturo sa kanya ng mga batayang kaalaman noong bata pa siya. Bagamat maikli lamang ang panahong ginugol niya bilang guro ni Jose, naipakita niya ang halaga ng edukasyon sa murang edad. Si Francisco de Paula Sanchez ay isa sa mga naging guro ni Jose sa Ateneo Municipal. Si Padre Sanchez ang nagturo sa kanya ng kahalagahan ng sining at panitikan. Sa ilalim ng kanyang patnubay, napalawak ni Jose ang kanyang kakayahan sa pagsusulat ng tula at prosa. Si Padre Sanchez ay naging mahalagang tagapagturo sa paghubog ng pagiging alagad ng sining ni Jose. Mga kababayan, sa ating paglalakbay sa buhay, nariyan ang mga aral na natutunan natin sa ating mga guro, sa ating mga aklat, at higit sa lahat sa ating mga karanasan. Ang aking pag-aral sa wika ay hindi lamang isang simpleng pagsasanay. Ito ay isang kasangkapan upang may pahayag ang ating mga saloobin at damdamin. Sa wika, nahanap ko ang kakayahang makipag-usap sa ating mga kababayan at ipahayag ang ating mga hinanakit sa ilalim ng mapanupil na kamay ng mga mananakop. Sa larangan ng medisina, natutunan kong ang bawat tao ay may karapatan sa mabuting kalusugan. Pero, ano ang silbi ng kaalaman kung ito'y hindi ko magagamit para sa kapakanan ng aking bayan? Ang mga tao sa ating lipunan ay nagdurusa, hindi lamang sa pisikal na sakit, kundi pati na rin sa sakit ng kawalang katarungan at pang-aapi. Ang aking layunin ay hindi lamang magbigay lunas sa mga sugat ng katawan, kundi pati na rin sa mga sugat ng lipunan. At habang ako'y nagsusulat, inilalabas ko ang aking mga pananaw sa mga akdang tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang mga ito'y bunga ng aking pagmamahal sa ating bayan. Ang bawat taludtod, bawat pahina ay nagsisilbing salamin ng ating kalagayan. Ang mga ito ay mga sigaw ng aking pusong naglalayong makamit ang kalayaan at kaunlaran para sa ating inang bayan. Kaya't mga kababayan, hindi lamang ako isang manunulat o isang doktor. Ako'y isang tagapagsalita ng ating mga ninuno, isang tinig na bumabalot sa ating mga pangarap. Sa bawat hakbang ng ating laban, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang ating mga kaalaman at pagmamahal sa bayan ang magdadala sa atin patungo sa liwanag ng kasarinlan. Magkaisa tayo, paglaban ang ating mga karapatan at itaguyod ang kinabukasan ng ating bansa. Huwag nating kalimutan, ang kaalaman ay kapangyarihan at sa ating pagkilos, may papakita natin ang tunay na diwa ng nasyonalismo. Bayang sinisinta ang iyong kasarinlan, ang tanging adhika